Oh, anyway, pag-usapan na nga natin yung sinabi ni VP Sara Duterte na tila itong si may has the hallmark of a scammer. O yan ang sinabi ni VP. Pakinggan natin, ha? Budol ang mga Budol? pangako noong kampanya. Tinawag ng may katangian ng isang Gusto ko yun. Budol? Naalala ko tuloy yung yung budol sa taga-Canada. Ano na nangyari doon? Budol? 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 Ganun na ganun yung dati. Ano ngayon? Di ba budol sabi sa inyo eh? Lumang lipunan na yun eh. scammer si Pangulong Bongbong Marcos. Nang katikit niya noong mga kampanya na si Vice President Sara Duterte. Dumipensa naman ang palasyo at tinanong ang bise kung sino ba ang tunay na nambubudol. Nakatutok si Ivan Mayrina. He has the hallmark of a scammer. Ganyan isinala Naku po, ang sakit nun. Magagalit na naman yung asawa nito. Yung asawa ni Marcos, ano? Sinabihan yung asawa ko na hallmark of scammer. Okay. Insan, alam mo na gagawin sa impeachment. Utusan mo na yung yung tuta mong pulis. Yung kaul lang kaul, yung mukhang pitbull. Utusan mo gipitin ng lahat ng mga Duterte supporter. Utusan mo na rin, Utusan ko na yung attack dog ko diyan sa PCO. Larawan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa kanya sa Melbourne, Australia. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflict with regard to our president. And, budol in English is scam, no? Yeah. We're not surprised. Nasa Australian bise kung saan dumalo siya sa rally para sa panawagang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin niya binatikos si Pangulong Marcos. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Ang palasyo may pabalik na tanong sa pahayag na ito ng bise. Budol? Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? Wow, ang talino. Gago! Ang talino ng sagot. Grabe, hindi ko matarok yung sinabi niya. Ang talino. Talagang, di ba? Ang talino ng sinabi niya. Sino ba talaga sa amin na nambubudol? Si Marcos nagtatrabaho. Ayop. Ang talino mo, ma'am. Ang talino mo, ma'am. Sa totoo lang, ha? Hindi, alam nyo kasi, sinasabi nito na parang sino daw ba ang nagtatrabaho? Sino ba ang talagang tunay na nambubudol? Ma'am, sa totoo lang, yung presidente naman talaga dapat magtrabaho. Wala naman po ibang trabaho si VP Sara Duterte kung hindi tumambay sa opisina. Wala siyang ibang trabaho. Yung totoo? Hanapin mo, pakita mo sa akin sa konstitusyon, ano ang trabaho ng presidente? Sige nga, ano ang trabaho niya? Unless siya po ay sekretary ng isang departamento, tinanggal niyo nga, di ba? Hindi naman tinanggal. Nag-resign daw. Sige na nga. Alam naman natin kung ano dahilan eh. Huwag na tayo magpaikot-ikot na nag-resign, pero alam naman po natin talaga ang dahilan kung bakit, di ba? So, ibig ko lang sabihin, talaga naman ang trabaho ng presidente ay magtrabaho at magsilbi. Yan ang trabaho niya eh. Alis ayaw nyo, di umalis na siya dyan. Yan ang trabaho niya. Si VP Sara Duterte, ang trabaho lang niya, hintayin na mawala yung presidente. Yun ang trabaho ng vice president, wala nang iba.
Ewan ko dito kay ulitin natin sinabi ni Castro ha. Tingnan nyo. Kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Alam namin. Si Marcos. Ikaw lang walang alam. Sa panahon, sa nakikita Nawa ka na kay Marcos? natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi Focus? Focus? Ikaw, talaga kayo pa yung focus? pamumulitika. Pamumulitika? Sino ba namulitika? Sino ba nagpa-impeach? Sasabihin nyo na naman, hindi naman kayo yun. Kamara yun. Hindi kayo, pero yung anak ang namuno. Huwag nga tayo magbudulan. Binubudol nyo kami. Yung anak ang namuno ng signature, nanguna dyan. Tapos sasabihin ninyo, walang kinalaman si Marcos. Gano'ng katanga si Marcos? Yung anak niya, may ginagawang hindi niya alam. Di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi, sino ba namumulitik? Sino namumulitika? Sino nagdala kay Pangulong Duterte sa The Hague? Sasabihin nyo na naman, hindi utos ni Marcos. Yung mismong sekretary niya, nadulas na. Kung hindi pa nagkaroon ng hearing at nagkawindang-windang, sinabi na nga nung sekretary niya pinagplanuhan. Tapos sasabihin nyo, hindi namumulitika? Naman, wala ka talagang, sinabing tama, Talagang sobrang sablay ng mga sinasabi mo. Budol ka rin, madami, sa totoo lang. Alam mo bakit budol? Kasi nga, iba yung sinasabi mo sa totoong nangyayari. Ayun ang totoong nangyari. Sa tingin mo, gagalaw yung kapulisan natin kung walang utos ng nakatataas? Ano to? Tanga naman talaga si Marcos? Ganun ba talaga siya katanga? Gumagalaw yung mga tauhan niya, yung mga pulis niya? Pati ang AFPs galaw ng walang alam si Marcos? Papapasukin yan sa loob ng Villamor Air Base na hawak ng Air Force, tapos walang alam si Marcos. Ano to, tanga? Ay, sus, wag na tayo maglokohan. Di ba? Wala nga legal basis yung pagpunta ni Pangulong Duterte sa The Hague. Bakit? Una-una, hindi dumaan sa korte natin. Pangalawa, walang jurisdiction ng ICC sa atin. Walang legal basis yun. Yung sinasabi ninyo sa Interpol ay hindi yun requirement. So, ibig sabihin, there is a higher command. Don't tell me, inutil to si Marcos ang nag-command yung asawa niya. Gago! At si Romualdez, di ba? Once and for all. Take full responsibility. Huwag kang bumahagang bayag mo dyan sa, sa liig mo. Take responsibility. Tapos kung ano-ano dadahilan ninyo. Sino ba talaga ang nambubudol? Ang biyahe Kayo, ikaw din, isa ka pa, number 1 ka. ito ng busy sa Australia ay kaapat niyang biyahe abroad sa loob ng isang buwan. Bagay na pinatutsadahan ng Malacanang. Sagot dyan ni Duterte. I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country. And of course, how we can push the administration to do more. Alam mo, Madam BP, ano kasi yan si Marcos kasi, naiinggit yan. Kasi gusto nyo ng balita, gusto nyo ng kwento. Ito, kwento ka na. Kinuwento ka na kayo. Ito sa SMNI. Alam ba yung kwento na doon sa Japan? Itinago talaga niya. Sa katunayan, ultimong yung media hindi alam. Di ba? Nung tinanong nga ng media si Claire Castro, hindi rin alam ni Claire Castro. Nalaman na lang niya, paalis na. Usually yan, mga kababayan, lahat po yan, may itinerary po kahit media binibigyan. Di ba, naalala niyo yung panahon ni Duterte? Meron pa nga magsasalita muna si Pangulong Duterte bago umalis. Ano ba mission niya doon? Ano ba gagawin niya doon? Magsasalita muna para anuhin. Hindi, isinikreto. Alam niyo kung bakit sinikreto? Kasi ngayon, may Filipino Expo sa Osaka. Okay, doon po pumunta si Marcos. Pero guess what? Hindi siya pumunta doon sa Filipino Expo. Kasi alam niya mabubu siya doon. Ay, kilala ko yung mga tao doon, mga Duterte yun Marami doon, party pa ng organizer. Mga Duterte yung mga yun. Bakit ko nalaman? Ako nga nagpunta doon Nagpunta ako, naalala nyo itong nakaraan? Nagsalta pa ako doon
Kahit puro kasi may K-pop na, may J-pop na darating. Puro Haponesa yung nasa harap, oh. Totoo. Oh. Although I respect, kasi sinabihan ako na wala tayong politika dito, ha. Oh. Pero lahat ng mga tao doon, Duterte. Binabati pa nga ako, eh. Oy, Duterte tayo, Duterte, 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 Duterte. Oh. Pero sinabihan ako ng organizer na hapon na no politics because this is a Philippine Expo celebrating sa Tokyo ito ng relationship ng Japan and Philippines, tapos para may cooperation with the embassy ng Pilipinas sa Japan or something like that. So sabi ko, sige naman, may respeto naman ako sa kanila. So sinabi ko lang na patuloy lang tayong magtrabaho para sa ating mga pamilya, ganyan-ganyan, bubati-bati, di ba? Isipin mo na lang, yung mga nandun din yun, halos yun din ang halos yun, hindi ho lahat. Yun din ang mga pumunta sa Osaka, galing din Tokyo, i-organize yun. Sigurado ko, darating dun si Marcos, ibubu yan. At yun nga nangyari. Ano nangyari? Hindi siya pumunta. Alam niya kasi ibubu siya dun eh. Hindi siya pumunta, nag-create siya ng sarili niyang event. At yung sarili niyang event, maliit lang, as in maliit na function room lang. Hindi niya kayang punuin. As a matter of fact, yung ilang organizer doon, medyo kilala natin na Duterte. Kaya lang, it just happened na negosyo kasi nila yung events. So talagang kasama sa trabaho nila yon. Sila ang binabayaran ng ating embahada para mag-organize. So being professional, wala silang choice kung hindi tanggapin yon kasi silang yung accredited, di ba? So inorganize nila yon para kay Marcos. Wala silang magagawa, pero marami doon Duterte supporter. Pero respeto na lang kasi nga trabaho nila yon eh. Yun ang kanilang company. Wala tayong magagawa, ganun talaga eh. Respetuhin na lang natin sila. Pero alam mo ibig ko sabihin? Si VP Sara Duterte kasi kahit saan pumunta, lahat ng OFW kaya niyang i-unite. Walang biro. Kaya niyang tipunin ng mga ako mismo na ko yan naranasan ko yan sa hangkang. Ay grabe ho. Maniwala ho kayo sa akin dun sa hangkang. Talagang inakyat niya. Pinigilan na nga siya ng mga ng mga Hong Kong police kasi pambihira si BP, ang lakas ng loob. Hindi naman sa delikado, pero syempre dudumugin ka dun eh. Inakyat niya yung taas hanggang inikot-ikot niya. Hanggang medyo magulo na, hindi na kinaya, siya pinababa na siya. Sabi, magulo na. Talagang yung mga tao nagkakagulo na kay BP Sara Duterte. Galing talaga sabi ko, grabe ho ito. Subukan ni Marcos gawin yun. Ang daming OFW na budol eh. Bakit kanyo? Eto, sasabihin ko sa inyo. Alam mo ba, yan ang isa sa mga concern ng mga OFW nating kababayan na nagme-message sa atin. They don't feel safe sa family nila. Kasi nga, kaliwat kanan yung nakikita nilang patayan, kaliwat kanan yung drone na balita sa kanilang mga kamag-anak nila na si tatay, si tito, bumalik na sa Baghdad. Maraming ganyang kwento at sinasabi nga nung iba, alam mo, nung panahon ni Duterte, wala. Talagang sumuko tong tito ko, tatay ko, tita ko, mga pinsang ko. Sumuko nung panahon ni Duterte kasi natatakot sa tokhang. Baka madali sila. So, habang hindi pa sila sabog, sumuko na lang sila. Di ba? At saka alam mo, sa mga community, kilala naman nila kung sino yung addict eh. Kaya isinuko na rin ng mga barangay-barangay. Kaya talagang naging safe ang mga Pilipino nung panahon ni Duterte. Ngayon, ang sinasabi ng mga OFW, nagbalikan na. Kaya galit na galit ang mga OFW kay Marcos. Nakakatuwa to si BP Sara Duterte dahil siya lang uli nakapag-unite. Kahit nga yung awayan ng mga lintik na mga vloggers eh. Mantakin mo. Napatahimik niya. Isang speech lang niya. Isang tawag lang sa pangalan, shit. Behave. Tumahimik na, di ba? Tumahimik na. Ewan ko, sino pang pumuputak dyan. Baka gusto rin matawag yung pangalan. Hindi,
nakakatuwa o kaya nga nagbiro pa nga ako sa Facebook ko pero syempre may mga iba din namang hindi makaintindi ang hina ng comprehension. Sabi ko, si BP Sara lang pala ang sagot sa awayan ng mga Duterte vloggers. Dapat ipadala yan sa Iran para mapabati niya ang US at ang Iran. Aba sabi, antay Sara ka na ngayon.